Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Patuloy pang humina ang Typhoon Tino habang bahagyang bumagal ang pagkilos sa bahagi ng Western Visayas. Base sa pinakahuling tropical cyclone, bulletin ng Pag-asa, huling namataan ang sentro ng bagyo sa baybaying dagat ng Guimaras na may lakas sa 130 kilometers per hour, malapit sa gitna at pagbugsong maabot sa 180 kilometers per hour. Sa ngayon, nakataas ang tropical cyclone wind signal number 4 sa Cuyo Islands, central at southern portion ng Antique, pati na rin ang Iloilo at Guimaras, habang signal number 3 naman sa northernmost portion ng Palawan, kabilang ang Calamian Islands, natitirang bahagi ng Antique, kasama na ang Caluya Islands, Aklan, Capiz, natitirang bahagi ng Iloilo, northern at central portion ng Negros Occidental at northern portion ng Negros Oriental. Samantala, signal number 2 naman sa southwestern portion ng Masbate, sa southern portion ng Oriental Mindoro at Occidental Mindoro, southern portion ng Romblon, northern portion ng Palawan, kabilang na ang Cagayan Silio Islands, Cebu, kasama na ang Bantayan Islands, northwestern portion ng Bohol, central portion ng Negros Oriental at nalalabing bahagi ng Negros Occidental. At nasa signal number 1 ang southern portion ng Quezon at Marinduque, natitirang bahagi ng Oriental Mindoro, northern at central portion ng Occidental Mindoro, natitirang bahagi ng Romblon, southern portion ng Albay, western at southern portions ng Sorsogon, natitirang bahagi ng Masbate, kabilang na ang Buria sa Ticao Islands at central portion ng Palawan. Signal number 1 din sa western portion ng Northern Samar at Samar, Biliran, Leyte, northern at western portion ng Southern Leyte. Natitirang bahagi ng Bohol at Negros Oriental at Siquijor. Inaasahang lalabas ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Tino bukas na gabi o sa Huwebes ng madaling araw. Samantala, isa ng ganap na tropical depression ang binabantayang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Sakaling pumasok ito sa loob ng PAR, magkakaroon ito ng local name na Uwan. Samantala, alamin natin ang ibang balita sa PTV Davao mula kay Jay Lagang. Mayong adlaw, mirespondi dayon ang mga sakop sa Coast Guard Station Surigao del Norte sa Tabang, sa Coast Guard Substation Surigao City, sa panginahanglan sa lukan nga kagamhanan sa Surigao subay sa epekto sa bagyong Tino. Paspas nga gideploy ang Land Mobility Vehicle ug ang personahe sa Coast Guard aron nga motabang sa City Social Welfare and Development Office kon CSWDO sa Surigao City. Kiniaron nga mahatod dayon ang mga mainom nga tubig alang sa mga pamilyang gipapundo sa mga evacuation centers sa Surigao City. Gipasalig sa Coast Guard Station Surigao del Norte ug sa Coast Guard Substation Surigao City nga nagpabilin silang andam musuporta sa disaster response o humanitarian operations sa Surigao City LGU, ilabi na karong mga panahuna nga adunay na sirating mga pagbaha tungod sa ulan nga dala sa bagyong Tino. Nakapanghatag na og relief goods ang City Social Welfare and Development Department sa Butuan City alang sa mga pamilyang naapektuhan sa bagyong Tino. Unod sa matag relief packs ang pagkaon ug uban pang panginahanglan sa mga pamilya. Nalakip sila sa mga gipapundo una sa gitaganang evacuation center sa Butuan City. Human masirati sa lugar ang mga pagbaha tungod sa ulan nga dala sa bagyong Tino. Gipasalig sab sa lokal nga kagamhanan sa Butuan City nga magpadayon sila sa pagmonitor sa gibilin nga epekto sa bagyong Tino. Kiniaron nga masiguro ang kaluwasan sa katawhan ingon man aron nga maplastar sab ang mga anapa sa evacuation areas. Ug mo kadto mga nagunang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Jay Lagang. Mayong adlaw. Daghang salamat, Jay Lagang. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming social media sites at PTV PH. Ako po si Naomi Tiburcio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.